Mula sa mga pinagtagni-tagning bakas ng kasaysayan ng Pampanga, ang lalawigang ito sa gitnang Luzon ay pinaniniwalaang mula sa mga ninuno ng Imperyo ng Luzon na ayon sa sinaunang pagkakakilanlan ay nakakawing sa kaharian ng Tondo na pinamumunuan ng mga tinatawag na Lakan. Pinaniniwalaan rin na nagmula ang mga Kapampangan sa mga migrante mula sa Central Java o alinman sa mga bansang sakop ng Malay Peninsula na nananatili at naninirahan sa Pampang ng tinatawag na Rio Grande de la Pampanga o Ilog ng Pampanga. Tinawag silang mga Kapampangan o mga taong naninirahan sa Pampang mula sa probinsya ng La Pampanga. Sa labanan sa Bangkusay noong 1571, lalong nakilala ang lalawigan dahil sa isang batang mandirigma, ang Datu Makabebe ng Pampanga, Bambalito kung tawagin ng mga Kastila, at kilala rin bilang Tarik Sulaiman. Matapos mabalitaan ang pakikipagkasundo ni Raja Sulaiman at Lakandula ng Tondo kay Miguel Lopez de Legazpi, mas pinili ni Tarik Sulaiman ang makipaglaban para sa kasarinlan at kalayaan. Sa tala ni Fray Gaspar de San Agustin, ipinaabot umano ni Tarik Sulaiman ang kanyang matinding pagtutol 10 ng kanyang mga nasasakupan na makipagkasundo o kahit makipagkita man lang kay Legazpi. Bilanggit pa umano ng batang mandirigma ang mga katagang, "Hatiin sana ako ng araw at malupig na ikinahihiya ng aming kababaihan kaysa makipagkaibigan sa mga Kastila kahit saglit man lang." Sa baybayin ng Bangkusay mula sa kanyang Karakowa o Bangkang Pandigma, buong tapang niyang iwinasiwas ang kanyang kampilan habang walang humpay na pinapuputukan ng maliliit na kanyon o lantaka ang mga mananakop na dayuhan. Ang Batalya Bangkusay o Labanan sa Bangkusay at pagkakasawi ni Tarik Sulaiman noong June 3, 1571 ang siyang nagpunla sa mga binhi ng katapangan at kabayanihan na nananalaytay magpasa hanggang ngayon sa dugo ng mga Kapampangan. At ngayon, bilang mga tagapangalaga at pagpapanatili ng legasiya ng mga matatapang na bayaning ninuno ng Pampanga, 1 taon makalipas ang pagkakaluklok sa kanya bilang sultan ng Pampanga. Alamin natin ang kanyang nakaraan, mga pinagdaanan at pangarap para sa kanyang nasasakupan. Kilalanin natin ang Sultan ng Pampanga, Sultan Jalani Abdul Jabbar Janal. Ako po si Jalani Dianal. Ako po ay taga Kabasaran, Pantar, Marawi City. Bali, yung mga parents ko po is since 1984, nandito na po sila. Then, kasi po ako, yung laking lola at lolo po ako, mga panahon na yun. Eh, nung namatay na po yung lolo ko, kinuha na ako ng tatay ko. Kaya napunta po ako sa Manila. Sultan ng Pampanga, si Jalani, ikasyam siya sa aming magkakapatid. Bali, siya yung panganay naming lalaki. Siya ay lumaki sa lolo namin hanggang sa namatay yung lolo namin. Tapos, kinuha siya ng nanay at tatay namin.
dinala siya rito sa Maynila? Bali dito po sa Pampanga kasi nung mga panahon po yun, medyo mahirap yung buhay. Isinama ko rito ng tatay ko kasi dito nakatira yung pinsan ko noon sa may San Fernando, Pampanga, hanggang sa nakitira po ako sa kanya habang nagtitinda ako ng fountain. Nung kabataan ko po, ang pangarap ko lang po sa buhay makatulong sa magulang. Dahil po nung mga panahon na yun, walang-wala yung mga magulang ko. Pangalawa, hindi ako nakapag-aral. Kaya naisip ko siguro na pag-aralan kung paano ako magkaroon ng business, kaya paano ako nakakuha ng pera. Kaya tinulungan ko po yung parents ko na paano ko sila matutulungan na about sa pagtitinda. Yun po ako nainganyo sa pagtitinda. Magmula nung matuto akong magtinda, kasi po nag-umpisa ako magtinda, nagtinda po ako ng plastic sa palengke. Naranasan ko na rin po yun. Kuya, bilhin na po kayo plastic. Ate, bilhin na po kayo plastic. Nagtinda ako ng sigarilyo sa daan. Nagtinda ako ng sidewalk. Hanggang sa nakarating ako sa pwesto. Hanggang sa awa ng Allah, nagkaroon tayo ng mga pwesto. Hanggang sa nagkaroon tayo ng tiyangge. Kumbaga, pa-step-step siya. Parang yung Allah yung nag-guide sa akin kung paano ako nakakarating sa taas. Minsan hindi sumagip sa isip ko na magiging sultan siya. Siyempre galing kami sa yung mga magulang namin, mahirap ang kanilang pamumuhay. Kasi po nung bata ko, parang wala akong pangarap na maging press or maging leader o maging sultan. Hindi ko po lubos akalain talaga na magiging sultan ako sa Pampanga. Pero po kasi siguro baka nasa lahi. Kasi magmula nung kanununuan ko pa, yung mga lolo't lolo ko, mga pinakalolo ko talaga is mga sultan na talaga. Pero ako po hindi po sumagi sa isip ko na magiging sultan ako, o magiging leader ako, o magiging presidente ako sa lugar na to. Totally, hindi ko po talaga na lubos akalain na sa akin mapupunta yung sultan. Kasi una po sa lahat, sa grupo namin, ako po yung pinakabata. Kaya hindi ko rin alam, sa awa ng Allah siguro, binigay sa atin. Pero lahat naman po ng leader dito sa Pampanga, sa mga municipalities, na mas nauna sa atin maging leader, talagang ini-alok natin sa kanila yung pagiging sultan magmula nung sultanate dito sa Luzon na pinamunuan ni Sultan Babda Timbang Alhaj dito sa ng Pilipinas. Maayos ang pakikitungo niya sa mga tao. Halos lahat ng tao dito, karamihan sa mga tao dito, ang nakikilala lang nila yung pangalan niya dahil doon sa tulong na ginagawa niyang kabutihan sa mga tao. Kilala siya sa pangalan pero hindi kilala yung mukha niya. Dahil naririnig at saka yung trabaho niya ay nababalitaan ng mga tao na siya ay isang mamumuno dito
sa Pampanga ng Sulutan dahil na ang kaniyang pangalan, ang kaniyang trabaho ay talagang siya ay isang matulungin. Ang angad niya yung kapayapaan, ang makakatulong sa mga maliliit na mga negosyante. Siya ay isang tumutulong sa lahat ng kabubuti ng mga tao, Christian man o Muslim, ay isa siya ng mapagtiwalaan ng makakatulong sa mga tao. Ang masasabi ko sa ating sultan, bilang sultan ng bilang leaders ng Pampanga, bilang kaibigan ng Pampanga, siya ay matulungin ang ating sultan. At kahit minsan medyo mainitin ang kanyang ulo, ganun talaga ang tatay ng probinsya minsan, hindi maiwasan yun. Hindi maiwasan yun. So, ang ikinaganda kay sultan ay hindi siya yung taong nagtatanim ng galit at kumbaga, nagbabackfighter. Isa sa mga hinangaan ko sa kanya, kaya pagka sinabi niya, gagawin niya. Mahirap o madali, siya ay titindig sa kanyang sinasabi. Ang masasabi ko lang, yan ang mga taong dapat sundin o pakinggan dahil ang mga problema nila yung mga magagandang paghanap buhay ng mga tao. Siguro binigay sa atin ng Allah yung sultan dahil siguro nakikita naman ng Allah na gumagawa tayo ng mabuti na walang kapalit. Kumbaga nagsasakripisyo tayo mulan bumagyo. Sa awa ng Allah naman, mabuti naman lahat ng mga community na under sa pamumuno ng Sultan ng Pampanga. Simula nung itinatag ang Royal Sultan nitong Pampanga, wala pang nangyaring malala or incident na naitala na hindi naayos ng ating Royal Sultan nitong Pampanga. Isa yan sa, kumbaga, hinahangaan kong leadership ng ating Sultan na kahit madaling araw, pag once na may nangyaring hindi maganda or kaguluhan ay gumigising ang ating mga leaders dito sa ating Pampanga. Kahit anong oras po yan, ang isang katangian na nagustuhan ko sa kanya, kung papansinin niyo po yung kanyang Facebook, halos pag matutulog siya, halos mag-uumaga na po. Bakit po? Kasi kadalasan po sa mga problema, hating gabi. Once na mayroong problema na naganap, pag tinawagan niyo po siya, o kaya nangailangan kayo ng tulong sa kanya, action po kagad yan. Kami, mapalad kami dito sa Pampanga, sapagkat kung mayroong problema na maganap, kahit po walang tulog yan, action po kagad yan. Ginagastos po niya dyan yung kanyang sarili at ang kanyang pera. Opo. Hindi po siya humihingi kahit kanino, kahit po sa gobyerno. Pangarap ko lang siguro, tiwala at pagkakaisa na huwag masyadong makinig sa mga lahat ng sinasabi ng iba. Kasi siyempre, ang makikita mo naman yung leader mo eh. Kung hindi ugali ng leader mo, huwag mong, kumbaga, ipaugali sa kanya. Siguro yun ang pangarap ko sa Pampanga na lagi kaming nagkakaisa. Sana nagtutulungan. Yun sana yung pinakagusto ko. Sana. Ang mensahe ko sa lahat ng mga imam, lahat ng mga problema sa lugar, huwag nila iwasan. Dapat tumulong sila sa lahat ng mga karapat-dapat na tulad ng mga sultanate sa mga lugar nila, huwag sila maghiwalay. Dapat sumunod sila at magkaisa sila. Para walang problema, walang gulo, para makuha ang yung sabi ng Allah na kung mag-isa-isa tayo, ay makukuha natin ang baraka galing sa langit. Mananawagan ako sa lahat ng nakano dito sa atin ay kumari sana ay mag-support sila. Dahil ito ang ginagawa namin
ay para sa karamihan ng mga kapatid natin, Christian man o Muslim, para magkatulong-tulong sa kabutihan at sa kapayapaan dito sa Pampanga, San Fernando, dito sa Pilipinas, na para magkakaisa na may taguyod ang Pilipinas sa kabutihan. Ang mensahe namin sa Muslim sector dito sa Pampanga ay magkaisa at magmahalan at magrespetuhan. Yun lang. At igalang ang mga namumuno, at ang mga namumuno tulad ng Sultanate ay lalong lumaki yung respeto nila sa mga ordinaryong mamamayan. Yun lang pinakaano sa kanila. Ang masasabi kong mensahe ko sa Sultan ng Pampanga, sana humaba pang kanyang buhay, at saka sana mas marami pang tao siyang matutulungan dito sa amin sa Mabalacat, Pampanga. Nagpapasalamat po ako kay Sultan Bab Datimbang Alhaj sa nabuong sultanate dito sa Pilipinas. Napakalaking tulong, napakalaking bagay ang mga nangyari sa atin. Dahil itong ginawa niya dito sa lalong-lalo na sa atin dito sa Luzon, ito pag naging sultan ka rito siguro abang panahon parang nakasama ka na sa kasaysayan na lahat ng mga natitira, halimbawa dito sa Pampanga, lahat ng tumira rito sa Pampanga, kahit mawala ka pa o mapalitan ka pa, hindi ka na mabubura. Parang ganun ang tingin ko Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya na nabuo niya yung mga, kumbaga, mga Muslim leader. Tsaka nagkakakilala yung mga hindi magkakakilala. Parang ganun, parang yung malayo parang napalapit sa'yo. Kung ano man yung kumbaga sa community, kung kailangan mo yung tulong, ngayon mas maganda na ngayon. Kasi nakikilala mo na kung sino yung mga leader o mga sultan sa bawat lugar. Isa yan siya, kumbaga bunga na ginawa ng ating mahal na sultan, Bab Datimbang Alhaj. Kaya ako nagpapasalamat ako sa kanya na napasama ako sa sultan na Pangampong Pilipinas, Dawa Solidarity, dahil mas lalo pang dumami yung kaibigan ko at mas marami pa akong nakilala. Kasi ikaw lang no mga pagarita no, ang mga maranaw na pipiatano, mag-sportano, paboro nagira si isa nga pragatan, kagya so kapag sport na ginani pa man na isa apkikuha sa kawiyagan, kapsirigir ka sa lakaw di sa lakaw, maging parehas tayo. Kung man makaparehas tayo kung mga mga galibaktano. Ago di tano sa ugan sa Marata. Inshallah nasulang pa man na pipiya na turong buwan na.